kailangan isipin din natin na bookend itong dalawang holiday. Opo. Ngayon, April 9, dahil nga dati Fall of Bataan ang tawag. Pero yung kabilang bookend kasi, nung 2019, naging batas yung Republic Act 11216. Victory Day. Victory Day. Opo. Oo, kasi September 2, September 3, natapos ang World War II September 2. September 3 sumuko si Yamashita. So, hindi na rin na valid yung kritisismo na bakit puro defeat, puro talo yung pinagdiriwang natin. Kasi nga may bago tayong special working holiday. Rin na Victory Day. World War II din yun. Kompleto na tayo dyan sa usapin na yan. Opo. Pero dahil na masyadong mabigat yung pangyayari noong April 9, 1942, kaya may nakatakdang special na araw para doon. So lahat ng mga victories, inaalala rin at saka sakripisyo ngayong araw na to. Okay, Bernard, can you help me go through the piece of history again? Para sa henerasyon ko na, kumbaga, hindi familiar dito sa Bataan Death March, bakit nga ba natin ipinagdiriwang ito at paano siya naging araw ng kagitingan? Okay, yung Battle of Bataan muna kasi na pinili natin bilang bahagi ng USAPE na pumalag, no? Samantalang ibang mga kapitbayan natin sa Timog Silangang Asya, hindi sila masyadong involved eh. Hinayaan nila yung mga British, Australians na lumaban eh. Yung inaalala ni Quezon na baka maging neutral yung mga Pilipino, hindi nangyari. So, January 1942, katunayan, binuo yung original na United Nations. Coalition warfare, no, against world fascism. Kasama na tayo ron dahil Commonwealth tayo ng Estados Unidos. Pero noong June 1942, yung Pilipinas mismo binilang na hiwalay na signatory ron. So, ang labanan talaga, tinatawag na World War II, sa isang banda, no, the good guys, United Nations. Hindi lang yung allies kasi pag sinabing allies, US, UK, USSR yun. United Nations. Kasama nga Mexico. Halimbawa. Sa kabilang panig, no, the bad guys, hindi lang yung Axis kasi pag sinabing Axis, Rome, Berlin, Tokyo, Axis. Kasi meron silang treaty. Opo. Nagbubuklod sila. Pero ang kalaban talaga, lahat ng fascist sa buong mundo. At tumindig ang mga Pilipino. Bagay tayo ng global anti-fascist struggle at nagkataon yung kaharian ng Hapon sa ilalim ni nung Emperor Hirohito ay isang uri ng fascist imperialist kingdom. Opo. Okay. At si Hirohito mismo, siya mismo he declared a sacred war against US and UK. Damay tayo ron. Okay. Ang background. Professor Carganilla, gaano ba kalaki ang papel ni Douglas MacArthur dito sa Fall of Bataan? Kasi sinasabi na kung had he stuck to yung orig na War Plan Orange 2 in the first place, hindi raw aabot sa ganito, hindi ganong kalaki ang magiging trahedyang ito. In fact, si General Vicente Lim daw ay sabi, i-abandon na natin Bataan, lusubin na lang natin Maynila habang mahina pa yung pwersa ng mga Hapon. Ano ho bang ano nyo rito? Tama yun. Actually, naging problema yung War Plan Orange kasi naval war plan yun eh. Opo. So sa punto de vista ng Navy, yung dadaanan nila tubig, ang layunin, either i-resupply o i-rescue yung, yung USAP, no, United States Armed Forces na Far East. Tulad ng Operation Dynamo ni Churchill, yung pag-rescue ron sa British Expeditionary Forces sa France, yung Dunkirk. Hindi naman nangyari. Opo. Kasi nabanata ng US Navy sa Pearl Harbor, di ba? So, sa Midway na sila nagpakitang gilas talaga saka sa Coral Sea. Opo. So, wala talagang pupuntahan. Bakit kasi sinaksak lahat sa peninsula ng Bataan yung pwersa? Samantalang tulad nga nabanggit mo, Lord, ang panukala ni General Vicente Lim,
ah, ipatupad yung original na Antonio Luna plan. Mag-breakthrough, tapos gawing himpilan ng Sierra Madre, at then we will have a conventional army fighting unconventionally. Si Guerrilla. Quezon mo, sabi niya, yung pagkain nasa Visayas, Mindanao, gusto nga niya lumipat ng Cebu. Ito po yung laban doon. Tapos babagsak ang Visayas, mayroon pang Mindanao. Kaya lang, hindi siya pinayagan ni MacArthur. Okay. Bernard, meron ba tayong specific numbers as to ilan talaga yung mga namatay at ano yung nangyari mula sa Bataan, yung pag-march mula doon papunta sa Camp O'Donnell sa Capas, Tarlac? Okay, magandang tanong yan. Ito yung official figures Kasi makikita mo to, Lord, sa sa Capas Memorial, nakaukit sa bato. Ang death marchers, 60,600 Filipinos. Yes. Plus 9,900 Americans. So may butal pa. Ngayon, yung nakarating ng Capas, yung Camp O'Donnell, ang bilang na lang 45,692 Filipinos plus 1,300 Americans. Okay. Kasi siguro mga 3,000 yung nakatakas sa koridor. At marami ring Pilipino na nakatakas sa papuntang koridor at saka nakauwi. Mismong nung death march, katulayan nga, Lord, nung tumatambay pa ako sa Veterans Federation, merong 7 Batanggenyo ron nagrereklamo nga. Hindi ron sila binigyan ng medal ng mga survivor ng death march. Sabi ko, sir, di nyo naman tinapos, tumakas kayo. Kasi 7 nga sila, 7. Sabi nung isa, na-realize niya, kukunti yung Hapones Sabi niya, ganito gagawin natin Dahil pinatigil muna yung marcha. Dahil nainitan din yung mga bantay na Hapones Hindi takbuhan sila sa lilim ng puno. Sabi, ganito gagawin natin. Total, may dala tayong bag, may civilian na clothes tayo. Tatakbo 7 direksyon. Kung meron makahuli yung Hapones, salang. Nung pinababalik na nga sila sa pila, ganun nga ginawa nila. Yung 7 nakatakas lahat Sir, kung ako, tatakas din ako. Nagulat yung Hapon. Minsan, alam mo naman yung mga kaibigan natin Hapones, pag nagugulat, napaparalyze, nag-freeze Hindi nahabol yung 7. Ngayon, if you're properly trained sa escape and evasion, isang alituntunin yan, avoid major roads. Hindi sila masyadong trained. Baliktad sila, pupunta pa sila mismo ron sa highway. Ngayon, merong truck na palabas ng Bataan, may mga dalaga, tinabihan nila. Nag-hitchhike sila sa Japanese Army truck. Nakakatawa. Labas ng Bataan, mismong sakay ng Japanese Army truck, tumigil sa Guagua, Pampanga, ayaw pa nilang bumaba. Hanggang nutukas sila ng mga Hapones, baba na kayo. Galing ka pa ito. May mga interview na nakatakas din talaga, kaya hindi sila bilang sa So mga guerrilla. 20,000 ang estimated na namatay. Tama po ba? At least, at the very least. Oo. Sir, ang sinasabi... Hindi pa binibilang dyan yung mga civilian, yung women and children. Dahil meron din. Sir Bernie, okay, ang sabi itong Bataan Death March ay yung cruelty and talagang atrocity nasa level ng Nazi Germany at yung iba pang yung mga war crimes. Pero okay, ang sabi, ano bang ang nagbunsod sa mga Hapon ng gantong antas ng pagiging malupit? Kasi supposedly, nung sumuko sila General King, at sabi, nung himarap daw na parang, will you treat our soldiers well? Sabi, we are not barbarians, sagot nung isang Japanese officer. Ano ang nangyari po nun? Well, sa antas kasi na ordinaryong sundalo, pikon Pag nadadaanan nila yung mga nagmamarcha, sinasaktan nila. Mismong yung mga bangkay na dapat nilang iwasan, bangkay na, gugulungan at gugulungan pa nila. So, meron din gigil yung mga talunan na Hapon, pikon Alam naman ni Homa yun hindi naman niya dinisiplina. Ngayon, ang mas mabigat na paratang, Lord, merong grupo kasi ng Japanese Imperial Army officers na may direct line sa palasyo sa Tokyo. At sila yung pinadala rito yun na nagtutulak nga na kailangan
disiplinahin mabuti. Katunayan, halimbawa sa China, meron silang patakaran yung 3 all, burn all, kill all, Oo. destroy all. Mm-mm. So, hindi kakaiba yung death march Sa bagay. sa overall na behavior Mm-mm. ng Japanese military. Sa bagay, yung rape of Nanking, kung tutuusin. Pero ano ang ano po, Rape of Nanjing, Oo. marami pa yun. bukod dun sa kontribusyon ng mga Pilipino, yung pagtindig laban sa Axis power, o fascism rather, ano ba yung naging kontribusyon nito dun sa Liberation Day in 1945? Yung USAP kasi na-dissolve niya ng May 6, 1942. So, bumuo ng Southwest Pacific Area. Ngayon, sa pagitan ng May 1942 hanggang December 1942, papunta pa lang sa Australia yung US Army. So, ang talagang fighting force lang ng United Nations dito sa bahagi na to ng Southwest Pacific ay yung mga Australian irregulars at saka tayo. Yung nasa Bataan at saka yung mga guerrilla sa labas ng Bataan. So, ang naisalba, hindi lang actually Australia lahat ng nasa south natin Okay. Gretch, itong Hunters ROTC Historical Society, of which si Professor Carganilla is a corporate secretary, ay interesting na grupo to kasi ito yung mga estudyante, mostly college students, na took it upon themselves na hindi nila sinunod yung pain ng mga mas nakakatanda sa kanila na stay put lang kayo. Sila yung mga hunters, literal na hinanting nila ng very stealthily yung mga Hapon. At pinalaya nila yung ibang mga prisoners doon from their jails. At ang espionage, ambuscades, ginawa talaga nila yan. Sir, at ngayon lang ito, fairly recent lang yung naging pagbibigay pugay sa Hunters ROTC na ito. Sir. Akala ko, hunting sa araw. Parang ganun. Sila eh. Nakita ko pa yung order ni MacArthur. Opo. Huwag isali yan. Pinauwi talaga. Nakasakay na nga sa truck si Emmanuel Video Campo. Yes. Oy, bata, baba ka. Oo. Ganun na sabi sa kanya, baba siya. At pinauwi sila. Ngayon, 40 yung mga ROTC ang naghanapan. Hanggang sa nabuo sila January 1942. Tapos, ang teorya nila, ang kanilang theory of war, bubuo tayo ng second front para yung pressure ng Hapon sa Bataan medyo maibsan. Correct. So, alam nila yung strategic value ng mga guerrillas nung panahon. Yes. So, sadyaan yun. At sabi nila, Tapos, bumagsak na ng Bataan, tapos Corregidor bumigay na rin. So, doon sila nagsimula nung guerrilla warfare na talaga. So, yung sinasabi mo, Lord, yung alam mo pare, dalawang pugadlawin sa kasaysayan natin Nagkataon pa rin pang Agosto. oo. Pero ito, August 30, 1942, yung Opo. ambush at pugadlawin. Na yung mga kababayan natin, mga lolo natin, demoralize Pero na balitaan nila yung ambush at pugadlawin, nabuhayan ng loob. So doon nagsimula yon yung raid at Muntinlupa 1944, battle at Ipo Dam, at saka liberation of Fort McKinley, at saka liberation of Los Baños 1945. Tuloy-tuloy na yon. Opo. Mga teenagers to Teenagers. Civic Station, 19 years old lang. Na nagsabi, hindi namin kailangan ng magpaalam para i-defend ang aming bayan. Ang Ganun yan. sinabi ni Colonel De Ocampo dun sa Kempeitai, tinatanong siya kasi, ba't ba kayo lumalaban? Simple lang sabi niya, this is my country. Hindi nakasagot yung Kempeitai. Pero si Marcos Agustin ang kino-quote ko. Apo. Kasi nung 1943, may order si MacArthur, Lilo. Hindi naman pwede, sabi ni Marking, I do not need anybody's permission Yan. to fight for my country. Oo. Hindi I shall return. Ulitin ko I Tama. do not need anybody's permission to fight for my country. Correct. At tuwing may presidente tayo na sinasabing, wala rin naman tayong magagawa dyan, mauubos tayo. Ano dapat ang pinapaalala sa atin ng petsang ito, Professor Carganilla? Hindi, teka, ano pong Dalawa pong lang, masasabi? dalawa lang. Sige, go, Apa. sir. Yung isa, tandaan natin, nagkaroon din ng comfort women ng mga Pilipina. Bandang January 1942 pa lang, nang re-rape na yung mga imperialistang Hapones. Tandaan mo pare 75% ng Pilipino sa Bataan, kadete.
Opo. high school CMT at Yes. saka ROTC, 75%. Ayaw naman nilang lumaban uwi na sana Mm-mm. Kaya lang na salubong nila yung bangkay nung isang babae, obviously Si ni Ray. Esperanza. Ang identification lang yung panyolito. Kaya ang battle cry natin, remember Erlinda. Erlinda pala. Oh, yes. Remember Erlinda. Remember Erlinda. Opo. Mhm. Galing. Propaganda. Yun. I shall return. Remember Erlinda. Ngayon pala yun. Oo, ngayon ko lang narinig yan. Ayan. Okay. Sir, maraming salamat po at sana yung mga batang nanonood, i-research nyo po yung Hunters ROTC Guerrillas. Maraming sa... Ito yung mga pinag-uusapan na may malamig na iniinom dapat, Miss Gretchen Ho. Kaya No? nga eh. Sir Bernie, maraming salamat po.